5 years later. Rio, anak, bilisan mo na dyan. Malilate ka na sa klase mo. Tawag ko sa anak kong si Rio. Habang nandito ako sa kusina at naghahanda ng baon niya para sa eskwela. Yes, ma, coming up. He answered coldly. Napabantong hininga ako at tiningnan ko ang aking anak, who was busy checking his backpack. Kung may namana si Rio sa akin, yun ay ang pagiging seryoso. Malamig at tila walang emosyon kung magsalita. Somehow, nagbabago na naman ako pero natural pa rin talaga sa akin ang pagiging ganito. Yung anak ko naman ang pumalit. Rio is a good child. Hindi nito pinapasakit ang ulo ko dahil napakamasunod nito at matalino sa klase. I have now a 5-year-old son. Pero kapag tinititigan ko siya, naalala ko sa kanyang tatay niya. Magkamukha talaga sila. Namana lang niya sa akin ang kulay na may pagkamistiso at ang ugali pero sa hugis ng mukha, mata, ilong at labi ay namana niya kay Zenon. In those 5 years, I managed to raise Rio on my own and with the help of Magnus too. Wala na akong balita sa syudad dahil hindi ko naman inaalam. I am contented with my life here together with my son. But most of the time, I wonder about my family, my mother and my lola. Paminsan-minsan ay tinatanong ko kay Magnus kung ano kalagayan ni na mama at lola. Sinasabi naman niya na ayos lang kaya panatag na rin ako. Ilagay mo na itong baon sa bag mo para makalakad na tayo. Utos ko. Sinusuklayan ko si Rio at inaayos ang buhok niya. Gaya ng lagi niyang ginagawa. Pinatitigil niya ako. Ma, ako na. I can do it. I'm a big guy now, he said. I pouted. So, you don't need mama na? Pagkatapos kong sabihin yon, umupo ako ng bahagya sa sementong sahig. Hinarap naman ako kaagad ng anak ko. Nang mapansin niya ang pagtatampo ko, kuno. He touched both of my face and caressed it with his soft and tiny hands. Ma, don't be sad. You're amazing and I still need you. Gusto ko lang sabihin na malaki na ako. I can take care of myself and do those basic needs. Ayoko lang mapagod ka. My eyes watered with my son's statements. His sweetness made me emotional. Rio is kind of mature of his age. Napalaki ko nga siya ng maayos. Bata pa siya, pero mature na siyang mag-isip. I love you, anak, I said emotionally. Suddenly, he kissed my forehead. I love you too, ma. Pinunasan ko ang luha ko at saka tumayo. Halika na nga, sabi ko at hinawakan ko ang kamay niya. I deserve this kind of contentment. Hinatid ko na si Rio sa kanyang eskwelahan. Sa ngayon, nasa unang baitang na siya. With his ability, he promoted on the first grade right away. Good afternoon, ma'am. Bati ko kay Teacher Sales sa hallway ng school. She is a teacher on the 6th grade. I may say that she's one of my friends here in Santa Monica. Gustong-gusto niya ang mga artworks ko. Isa siya sa mga suki ko ng mga paintings. Yeah, I sell my paintings. I have founded a very small boutique here in Santa Monica. Nagpapasalamat ako dahil marami naman ang bumibili. Ginagamit ko ang mga kita ko sa pagbebenta bilang pantustos sa pang-araw-araw naming buhay at saka sa pag-aaral na rin ni Rio. Hi, good afternoon, Isabel. May bago ka bang painting ngayon? Tamang-tama, bagong sweldo ako ngayon. Anito? At sinabayan ng tawa. I smiled slightly. Meron, ma'am, lagi naman eh. Hi, buti naman. Lagi kasi akong nauubusan. Sobrang dami kasi ng mga customers mo. Grabe naman po kayo. Iyon lang ang nasabi ko because I am really flattered. Para ko naman kasi itong mama si Teacher Sales dahil parang kaedad lang ito ni mama ko. Actually, yung isa mong painting, yung painting na dagat ba yon na nabili ko? My son like it. He visited me here and hiningi pa nga sa akin dahil nagustuhan niya raw. Kaya yon, dinala sa Manila. May anak po pala kayo?
I curiously asked. I thought she has no child kasi wala man lang ako nakikitang kasama niya o dumadalaw sa kanya dito sa school. Oo. Minsan lang dito kasi may trabaho sa Manila. Abogado kasi. Pero dadalaw din yon. Isasama nga niya kaibigan niya eh. Dahil nagustuhan din daw ang painting mo. Abogado? I guess I am traumatized by that word. Mga abogado. Manloloko. It reminded me of someone. Sige po Ma'am Sales. Aalis na po ako. May gagawin pa po ako kasi ako eh. Pagpapaalam ko. I can't stand talking to her with this kind of topic. Ay siya, sige. Dadalaw na lang kami sa butik mo. Nagpaalam na ako sa kanya at umalis na doon. Dumiretso na ako sa butik ko para magbukas at magpinta na naman ng mga bago. I decided to pursue my hobby onto this way. Hindi man matupad ang pangarap kong makapag-aral sa France, masaya naman ako sa buhay ko ngayon. I still pursued my talent in painting and I love it. Walang magdidikta sa akin kung anong dapat kong gawin. Naku, anong nangyari sa'yo, Rio? Bakit ganyan ang mukha mo? I exclaimed worriedly when I saw him. Umuwi na muna ako sa bahay kanina. Nagulat na lang ako na makita si Rio na hinatid ni Manong Cesar. May galos pa ito sa kamay at sa mukha. Sobrang dumi pa ng damit nito. Mamaya ko pa sana siya susunduin dahil mamaya pang uwian niya. Hinatid ko na Isabel. Nakipag-away sa eskwelahan eh. Ani Mang Cesar. Kinuha ko ang kamay ni Rio at pinapasok sa bahay. Maraming salamat sa paghatid, Mang Cesar. Matapat na sabi ko. Walang anuman, Isabel. Sige, aalis na ako. Sagot naman nito. Sige po, maraming salamat po ulit. Nang makaalis na si Manong Cesar, tinignan ko ang anak ko. I checked on him with words on my eyes. Nag-aalala talaga ako sa kanya, pero niwala man lang siyang emosyon. Pinaupo ko siya. Anak, ano bang nangyari? Bakit ka ba nakipag-away? Alam mo namang masama yun, hindi ba? Sabi ko nang may konting pangaral. Hindi siya sumagot. Napabuntong hininga ko. Pinahubad ko na muna siya at pinunasan at saka pinalitan ng damit. Ginamot ko na rin ang sugat niya. Pagkatapos ay pinakain. Hindi ko na muna siya kinausap dahil baka hindi pa siya makaget over sa nangyari. When it time for the bedtime, I talked to him solemnly. Anak, tawag ko sa kanya. Magkatabi kami sa kama. Nakaunan siya sa braso ko at ako naman ay hinihimas-himas ang buhok niya. Iyan lang ang sinagot niya. Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Ano bang nangyari? Doon sa school kanina. Hindi ako magagalit kung sasabihin mo sa akin kung anong nangyari. Mahinahong sabi ko. Malapit sa tabing dagat ang bahay namin, kaya dinig na dinig ko ang alon. Malamig talaga kapag gabi. I was bullied kanina. That's why I punched Sander. Sagot niya. Nangunot ang noo ko at tiningnan siya. Bullied? What did they tell you? Masakit sa isang ina na malamang tinutokso ang anak nila sa eskwelahan. Siguradong masakit din ito sa bata. Hindi nila alam kung anong magiging epekto nito sa bata. It's nothing important. Rio, tawag ko sa kanya na pakipagbabanta. Bumuntong hiningi ito sa kasumagot. They told me na wala akong papa. Natigilan ako sa sinagot ni Rio. Sumikip ang dibdib ko. Na iyon ang dahilan kung bakit siya natukso at napaaway. I told them na meron akong dada, Magnus, but they said it's not my father. I tried to stop myself from fighting, but they pissed me off. Sabi nila, kawawa ako. That I am sad because I have no father. But no, I am not. I will never seek for a father. Habang sinasabi yun ni Rio, may kasamang galit sa boses niya. It may not be evident, but I can hear the anger on his voice. Way back, Rio asked for his father. Pero ang sagot ko, huwag siyang magtanong pa sa papa niya. Napaisip ako, ang sama ko bang ina kung ipagkakait ko sa kanyang pagkakakilanlan ng ama niya? But he'd know his father. Para saan pa? May mababago ba?
Ma, I want you to tell me, nasaan bang papa ko? Bakit hindi natin siya kasama? That's the question I am avoiding sa oras na lumaki na siya at magkaisip. Hindi ko siya kayang sagutin. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Ano bang sasabihin ko sa kanya? Na nagloko ang ama niya? Na hindi alam ni Sinon na may anak siya sa akin? Do you want to know your father? I asked, stammered and nervous. Ilang minuto pa bago siya makasagot. His face became serious and emotionless again. No need. Hindi naman niya ako mahal. If he loves me, sana nandito siya ngayon. Sa murang edad ni Rio, ganito na siya mag-isip. Nararanasan niya na ang ganito. Naintindihan niya na ang sitwasyon namin. Hindi nakaligtas sa mata ko ang namumuong luha ni Rio habang sinasabi yon. I feel sorry for my child. Weeks after, the same routine. I am busy with my small business and busy as a mother. Isabel, bibilhin ko itong bagong painting mo ha? Sabi ni Teacher Sales habang tinitingnan ang bago kong gawa. Nandito siya sa butik ko kasi weekend at walang pasok. Kaya wala siyang trabaho. When the sun sets, the moon rises. Basa niya sa saying na nakalagay sa ibaba ng painting, tapos may signature ko rin sa katabi nito. Isa sa dahilan kung bakit dinadayo ang mga gawa ko ay dahil sa mga kasabihan na nilalagay ko sa ibaba. It was all self-reflected. Naisip ko lang din yun dahil sa mga ideyang pumapasok sa isip ko. Of course, those saying are the reflection of myself and the artwork itself. When the sun sets, the moon rises. Ganyan ay nilagay ko because the sun symbolizes a new beginning in the day. Nagbibigay ng liwanag sa araw, while the moon gives light in the night. In a self-reflection, the beautiful day is already saying goodbye when the sun set. However, I want to tell my buyers that the night is not ugly, and the dark, even if the sun bead, is goodbye because we have the moon that give us light in our darkness night. Hindi ibig sabihin na kapag tapos ng araw, ay magiging madilim na ang buhay natin. Tandaan, kapag may aalis, may dadating. Sayang at walang anak ko ngayon. Sabi ko naman kasi sa kanya na samahan niya ako dito. Pero nandun pa sila sa resort dahil gusto raw ng kaibigan niya na mag-refresh muna dito. First time kasi noon na magawi dito sa bayan. Sabi pa ni Teacher Sales. May bago pa pala tayong bisita rito sa bayan natin. I commented. Oo, nang tinan ko nga yung kaibigan niya, si Rio, ang naaalala ko. Dagdag pa niya, ipinagsawalang bahala ko na lang yon. Talagang kamukha ni Rio? Iyon pang pinaglihian ko nang magbuntis ako kay Rio. Natawa na lang ako sa isip ko. Siguro papasyal lang mayon dito sa susunod na araw. Tumango-tango na lang ako sa sinabi ni Teacher Sales. Nang dumating ang hapon, isinarado ko na ang butik para umuwi na. Pumara na ako ng tricycle at sumakay na. Papasok na sana ako sa rest house ni Magnus nang matanaw ko ang dagat. Ang lalaki ng mga alon at madilim na rin ang paligid. Medyo hindi maayos ang lagay ng panahon ngayon. At habang pinagmamasdan ko ang dagat, may namataan akong parang taong nakalutang. Gusto kong isipin na naliligo lang ito, pero hindi naman ito gumagalaw. Sobrang laki pa ng maalon, ngunit lumulutang lang ito. Suddenly, I felt nervous. Patay na kaya ito? Sino naman kaya ang maliligo ng ganito ang panahon? Malapit sa resort ang rest house ni Magnus. Marahil ay naligaw lang ito dito sa amin. Kapag ganito ang panahon, hindi na pinapalabas ang mga tao sa resort. Hindi na rin ito pinapaligo sa dagat. Pero bakit may isa pa dito? Nanlaki ang mata ko sa naisip. Marahil ay naliligo ito kanina. Tapos nang lumaki ang mga alon, ay hindi na ito nakabalik pa sa resort. Nalunod ang tao. Kahit malaki ang alon, dali-dali akong lumapit sa dalampasigan. Hinubad ko ang aking bag at ang aking tsinelas. Pati na rin ang mahabang saya ko. Kaya naka-cotton shorts na lang ako. Ang nasa isip ko na lang ay ang taong nalulunod. Lumangoy ako ng mabilis sa abot ng aking makakaya dahil hindi na nga ito gumagalaw. Natanaw ko na ang kabuuan ng tao na lumulutang. It was a man.
Nang makalapit na talaga ako sa kanya ng tuluyan, agad ko siyang hinawakan para hilahin sana papuntang dalampasigan. Ngunit nagulat na lang ako nang bigla itong bumangon nang hawakan ko na siya. Tila nagulat pa nga ito nang hawakan ko sa bewang. "What the hell are you?" Natigil siya sa pagsasalita na makita ko. Nagkatinginan kami ng lalaki. We were both stunned, and the shocks is evident on our faces. Kahit malalaki ang alon at basa ang aming mukha, hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari. Hindi ko inaakala na ang taong kaharap ko ngayon ay si Sinon. Ilang minuto pa kaming nagkatitigan ni Sinon. I decided to let go of our eyes, then turn my back at him. But I couldn't because he stopped me by holding my wrist. "Bitiwan mo ako," sigaw ko. Malamig ang hangin pero mainit ang dugo ko sa lalaking kaharap ko ngayon. Hindi niya ako pinakinggan. Sa halip, hinila niya ako papalayo sa dagat hanggang sa makarating kami sa dalampasigan. Malapit nang magdilim at umuulan na rin. I said, "Let go," I shouted again. His jaw gritted and his eyes was burning in anger. "No, I won't let you go this time, Oceana," he shouted back. Ano bang ikinagagalit niya? Bakit siya narito? Ano ba kailangan mo? Bitiwan mo nga ako? Ikaw ang kailangan ko. Bakit ka umalis? Para kaming mga alon na hindi mapakalma, pero hindi namin magawang hindi magsigawan dahil napupuno ng ingay ang paligid. Ingay ng hampas ng alon at ng ulan. Hindi ko na siya sinagot. Sa halip, pumunta ako kung nasaan ang bag at saya at tsinelas. Ngunit hindi pa man ako nakakalayo, ay may humawak na sa bewang ko at binuhat ako ng buong lakas para akong isang sakong bigas na buhat na Sinon. "Bitaw! Bitawan mo ako!" Sigaw ko habang pinaghampas siya. "No, you owe me an explanation," sagot naman ito. Aray naman! Dahil niya pa nahampasin ko siya ng malakas. Walang panama ang lakas ko sa lakas ni Sinon, kaya matagumpay niya akong nadala sa loob ng resort. Basang-basa na kaming dalawa at pinagtitinginan na kami ng mga tao dito. Makaagaw atensyon naman kasi ang ginagawa namin ni Sinon. He carried me while I was shouting till we get inside his hotel room. Binaba niya na ako. Akmang tatakbo na ako papunta sa pintuan, pero niyakap niya na naman ako mula sa likuran, sa kabinuhat. Pagkatapos ay inilak niya ang pintuan. "Hoy, buksan mo to," sigaw ko sa kanya. Hindi na nakapagpigil ang bibig ko. Napamura na talaga ako dahil sa iritasyon. Sa pagtawag ko kay Sinon, napalingon siya sa akin na tila gulat na gulat sa tinuran ko. "What did you just call me? You've changed." "Whatever. Let me out." Bingi na muna ako ngayon. Iyon lang ang sagot niya at pumunta sa kabinet niya at kumuha ng damit at tuwalya. "Maligo ka muna at magpalit. You're wet," sabi nito. I gave up from trying to open the door. Napaupo na lang ako sa sahig. I am worried about my son. Wala siyang kasama ngayon. Ano kaya ang ginagawa niya ngayon? Kumain na kaya siya? Is he looking for me? Goodness! Napahid ko na lang ang luha na pumapatak sa mata ko. "Palabasin mo na ako, please. Gusto ko na umuwi. Pakiusap." Nagsusumamo kong sabi habang pinapahid ang luha na hindi matigil sa pagtili. Labis na kasi ang pag-aalala ko kay Rio, lalo pat maulan. He's afraid of thunder. Hindi ko naman pwedeng sabihin sa kanya na nag-aalala ako sa anak namin, na mag-isa lang ang anak niya sa bahay. Pinatong ko ang aking braso sa aking tuhod at yumuko. And there, I cried silently. Umiyak lang ako ng umiyak nang maramdaman kong may humawak sa braso ko. "Magbihis ka muna at pakakawalan na kita." Iyon ang narinig kong sabi ni Sinon. His voice was soothing but there was a pain on it. Mahinahon, ngunit may diin. Nagtaas ako ng tingin. Inilahad niya sa akin ang kulay itim niyang malaking t-shirt at khaki shorts. "Heto na lang mo nang isuot mo." Hindi ako nakagalaw at pinagmasdan ko lang siya. 5 taon na ang nakalipas mula nung huling masilayan ko ang kanyang mukha at marinig ang kanyang boses. Sobrang dami na nagbago sa kanya.
Mukhang napabayaan na niya ang sarili niya dahil tumubo na ang kanyang mga bigote. Dati naman ay maaliwalas ang mukha niya. I can't deny the fact that even though his chin is filled with mustache, pero nandun pa rin ang kagwapuhan niya. Tumaas na rin ang buhok niya, yung tipong pwede nang matalian. What happened to him? Hindi ba siya naalagaan ng maayos ni Queenie? Bumitaw ako ng tingin sa kanya at kinuhang damit na hawak niya. I went directly to the bathroom and changed myself right away. Ang nasa isip ko na lang ngayon ay ang anak ko na mag-isa lang sa bahay. Nang matapos na ako magbihis, ay lumabas na ako sa banyo. Nakita ko si Sinon, doon na nakaupo sa kama at tila may malalim na iniisip. Alis na ako. Sabi ko para kuhanin ang atensyon niya. He stood up directly when he saw me. Hatid na kita. No. I strongly disagreed. Hindi ko napigilan na hindi magtaas ng boses. Dahil nababahala ako na kapag hinatid niya ako, ay makikita niya si Rio. Hindi po pwede yon. Kaya kong umuwi ng mag-isa. Bawi ko. I am more calm this time. Hindi na nakalak ang pinto. At mabilis ako nakalabas. Alis na ako. I said once again and looked at his direction. Nakaupo ulit si Sinon sa kama. Hindi niya na masalubong ang mata ko. Akmang pipihitin ko na ang doorknob nang bigla na lang tumakbo si Sinon papunta sa kinaroroonan ko at niyakap ako ng mahigpit mula sa likod. I then suddenly heard small sobs coming from Sinon. Umiiyak siya. Pero bakit? Bakit mo ginagawa sa akin to? Anong nagawa ko sa'yo? Anong kasalanan ko? Puno ng hinanakit na sabi niya habang umiiyak at yakap-yakap ako mula sa likuran. Masakit sa akin na marinig at makita siyang ganyan. Pero bakit hindi niya pa rin maamin sa akin ang kasalanan niya? He cheated on me. That's what he did. Bakit ayaw niya pang aminin na nagloko siya? I want to say that I caught them, but that will not change anything. Napapikit ako ng mariin. Hinawakan ko ang kamay niya at dahan-dahan itong pinapabitaw sa pagkakayakap sa akin. At nang tuluyan na ako makawala sa kanya, binuksan ko ang pintuan at lumabas na at naiwanan ko siya doon. Umalis na ako doon at tumakbo pa palabas ng resort. Ilang lakad lang ay makakarating na ako sa amin. Lakad-takbo ako habang umiiyak. Ngayon lang bumalik ang sakit na matagal ko nang kinalimutan. 5 taon. 5 taon kaming hindi nagkita at ipinagdarasal ko na sana hindi na lang kami nagkita pa ulit. Kung papahirapan lang naman din niya ako, sana umalis na lang siya at huwag niya na akong gagambalain pa. I am already contented with my life right now together with my son. Hindi na siya parte ng buhay namin ng anak ko. Paano ko sasabihin sa anak ko na manloloko ang papa niya? Nang makarating ako sa bahay, agad akong pumasok. Nakita ko si Rio sa kwarto na nakatalokbong na kumot. Rio, anak? Tawag ko. But he didn't answer. I know how much afraid he is in thunder. Nanginginig ito. Dali-dali akong lumapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Mama, nanginginig niyang tawag sa akin. I hugged him tightly and cried. He's shivering. I can't imagine how afraid he is when I was not around. Kawawa ang Rio ko. 2 araw na ang nakalipas simula noong magkita kami ni Sinon. Simula noong gabing yon, hindi na siya mawala sa isip ko. But midst of that, I still managed to compose myself for my child. Hindi ako pwedeng magpa-apekto. Oceana, ayos ka lang ba? Tanong ni Magnus sa akin habang nakaupo kami dito sa labas ng rest house niya. Umuwi kasi siya dito kagabi para bumisita. As usual, may dala na naman siya mga kakailanganin namin at mga laruan ni Rio. Magnus always spoil Rio. Para niya ng anak si Rio kung ituring. Paano kung bumalik ang tatay ni Rio? I opened up with all of a sudden. Nandito siya? Nautal na tanong ni Magnus. Tumango ako. Para may nakita akong pagkabahala sa mukha ni Magnus. His chest goes up and down. He's breathing heavily. Nakita ko siya noong nakaraang araw. I said while looking at the ocean. Tulog si Rio kaya nakapag-usap kami ni Magnus. Laking gulat ko na lang nang bigla niya akong hawakan sa kamay
at pinaharap sa kanya. Oceana, I can be Ryu's dad. I can be a good husband and a good father to the both of you. Magpakalayo tayo. Pumunta tayo sa lugar kung saan hindi kayo matutuntun na Zenon. His face and voice looked so desperate. My forehead crinkled. Ano bang sinasabi mo? Gusto kita, Oceana. Ayokong mawala kayo sa akin. Nagulat ako sa ginawang pag-amin ni Magnus. Noon pa man, nagpapahiwatig na siya sa akin pero hindi ko binibigyan ng kahulugan yon. Hindi kami pwede. He deserves someone better. Pero iba pa rin talaga kapag narinig mo mismo sa bibig niya. He likes me, but I can only give him friendship. Magnus, you deserve someone better. Hindi akong babaeng para sa'yo. You can create your own family. Siguro nalilito ka lang sa nararamdaman mo kasi kami ang lagi mong nakakasama. I can only offer you friendship. Pagpapaintindi ko sa kanya. Umiling siya. Hindi. Ikaw lang ang gusto ko, Oceana. Natatakot ako na baka kunin kayo ni Zenon sa akin. Umalis na tayo dito. Hindi, Magnus. Hindi kami aalis dito. Wala na kami ni Zenon. Matagal na. Wala na connection na nag-uugnay sa amin. Mapait nang umiti si Magnus. Mali ka. Nandiyan si Rio. Kapag nalaman niyang may anak kayong dalawa, I don't think he will let you go. No one Zenon, he's a lawyer. He master all the laws. Gagawin niya ang lahat para mabawi ang anak mo sa'yo. May bumundol na kaba sa dibdib ko sa sinabi ni Magnus. Paano nga kung malaman niyang may anak kami, tapos bawiin niya sa akin si Rio? Hindi ko yata makakaya na mawalay si Rio sa akin. Magkakamatayan mo na kami, I murmured. Hindi niya pwedeng kunin sa akin ang anak ko. Oceana's points of view. Nandito ako sa aking maliit na butik ngayon. Marami ang mga turista ngayon at talagang naagaw ang kanilang atensyon sa aking mga gawa. Kaya napapahinto ito at tinitingnan ng aking mga paintings. These are all in frame. Medyo mahal din ang presyo ko dahil mahal naman talaga ang mga paintings. Hindi lang ito basta-basta. You really have a nice skills. Why don't you bring it into another level? Sabi ng isang foreigner after scattering all of my paintings. Marami nang nagsasabi sa akin yan at hindi pa rin ako sanay. Thank you, sir, I said as a response. These paintings are not just unordinary. You can compete internationally with these works. If you want, I can help you with that. I have an art gallery there in France. Not to brag about it, many people loves to buy artworks on my gallery. We can sell your paintings more, even expensive. Hindi ako makapaniwala sa sinabi niya. He has an art gallery in France? Goodness, that's my dream. Oo nga, Isabel. Mabebenta niya ang paintings mo, hindi lang triple ang presyo, kundi mas malaki pa dyan. Ang ganda kasi talaga. By looking at those, you can already sense its deep meanings. The Filipina girl who was with the foreigner also commented, malaking opportunity sa akin yon, kung magkataon man. Pag-isipan ko. We continued talking about the foreign guy's offer, not until we heard sudden noise outside. Parang may pinag-uusapan sila. I didn't want to mind about that noise and wanted to return the conversation, but the noise was kinda disturbing. Maya-maya bigla na lang pumasok sa butik ko ang isang matangkad na lalaki na naka-Hawaiian polo, naka-cream shorts at naka-white shoes. He has a strong appeal. Nakangiti pa ito nang makapasok. Kasunod dito ay lalaking naka-sunglasses. He's wearing a black polo with a thin line imprinted on it. Nakabukas pang 2 botones sa may bandang leeg nito. Gaya ng naunang lalaki, nakaputing shorts ito at isang pares ng puting sneakers. The guy looks so clean, with his snowbird on his face and his clean haircut. And the guy is Zenon. When they finally went inside, Zenon removed his sunglasses and suddenly, he blinked at me. Hindi ako nakagalaw. Nakita ko na lang napapalapit na sila sa direction ko. But I am mad at myself because I didn't do anything just to move. Paano ko siya matatakasan kung naninigas ako? Hey,
Isabel, right? I bet you're the owner of this beautiful boutique. The guy with Zenon asked. It took me a minute to answer. Napakaw mata ko kay Zenon, kaya hindi ako nakasagot agad. I then diverted my eyes on the other guy. Yeah, but sadly, magsasarado na ako. Sabi ko, I really want to get rid with them. Nagpaalam na ang mag-asawa kanina ang American at Filipina. Nag-iwan sila sa akin ng contact number in case na maging interesado ako sa offer nila.